Nakahiga si Amihan sa ibabaw ng kanyang marangyang kama, ngunit ang ginhawa ng kwartong iyon ay tila naging isang malamig na selda. Ang bawat hibla ng telang sutla na dumadampi sa kanyang balat ay tila tumutusok, parang pinagtatawanan ang kanyang kahinaan. Ang kanyang buong katawan ay matigas, paralisado, tila may isang mabigat at hindi nakikitang bagay na nakadagan sa bawat kasukasuan at kalamnan niya. Kahit ang paggalaw lamang ng kanyang mga daliri ay nangangailangan na ng matinding puwersa na wala siya. Dumating ang sakit na ito nang napakabilis, ninakaw ang kanyang lakas sa loob lamang ng ilang linggo. Nagsimula ito sa simpleng pagkahilo na naging labis na panghihina hanggang sa tuluyan na siyang hindi makagalaw. Mabigat ang kanyang paghinga, madalas lumalabo ang kanyang paningin, at ang kanyang isip ay tila nababalot ng makapal na ulap. Kakaalis lamang ng doktor ilang oras na ang nakararaan. Isang doktor na hindi niya kilala, na dinala ng kanyang asawang si Danilo. Tiningnan siya ng doktor na iyon, nang may malamig na mga mata, at pagiging propesyonal na halatang pilit lamang. Kahit na hinang-hina, napansin ni Amihan ang mga sulyap ng doktor kay Danilo, tila humihingi ng basbas o sumasang-ayon sa isang lihim na usapan. Ang hatol ng doktor ay mabilis at walang awa. Sinabi ito sa labas ng kwarto, ngunit dinig na dinig ni Amihan. Napakahina na raw ng kanyang katawan. Bumagsak na ang kanyang nervous system. Kailangan na raw maghanda ng pamilya para sa pinakamasama. Gustong sumigaw ni Amihan na nandito pa siya. Naririnig pa niya ang lahat. Ngunit ang kanyang boses ay naipit lamang sa kanyang lalamunan, na uwi sa isang mahinang daing na nakakaawa. Sa labas ng pinto ng kanyang kwarto na bahagyang nakaawang, narinig ni Amihan ang mga boses na pinakakilala niya. Ang boses ni Danilo, ang kanyang asawa, at ni Aling Imelda, ang kanyang biyenan. Ngunit ang tono ng kanilang pananalita ay hindi tono ng mga taong nagluluksa. Sa halip, narinig ni Amihan ang mahihinang tawa, mga hagikgik na pinipigilan. Malapit na ma, konting tiis na lang, bulong ni Danilo. Ang boses niya ay puno ng ginhawa, hindi kalungkutan. Mag-ingat ka Danilo, huwag tayong magpahalata. Kailangan nating magmukhang nagdadalamhati, sagot ni Aling Imelda. Tiniyak na ng doktor na umepekto ng maayos ang sakit. Walang maghihinala. Iisipin ng lahat na namatay siya dahil sa komplikasyon. Tila huminto sa pagtibok ang puso ni Amihan. Kaya totoo pala ang lahat. Ang kanyang mga paghihinala nitong mga nakaraang linggo ay hindi lamang gawa-gawa ng kanyang isip. Ang espesyal na herbal tea na palaging pinipilit ipainom sa kanya ni Aling Imelda tuwing umaga, na kesyo para raw manumbalik ang kanyang lakas, iyon pala ang pinagmulan ng pagkaparalisang ito. Ang mapait na lasa na palaging tinatakpan ng pulot pukyutan ay isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema. Pinlano nila ito. Unti-unti nila siyang nilason para magmukhang malubha ang kanyang sakit sa natural na paraan. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Danilo. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pekeng kalungkutan. Tumingin siya kay Amihan, ngunit hindi ito tingin ng pagmamahal. Ito ay tingin sa isang sagabal na nakaharang sa kanyang daraanan. Mahal. Malambing na tawag nito. Ang boses na dating nagpapagaan sa loob ni Amihan ay ngayon tila nakakakilabot pakinggan. Kailangan mo ng maraming pahinga. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Naglakad si Danilo papunta sa maliit na lamesa sa tabi ng kama. Naroon ang cellphone ni Amihan. Umungol si Amihan, sinusubukang umiling. Wag, iyon ang tanging paraan niya para makahingi ng tulong sa labas. Shh, magpahinga ka na, sabi ni Danilo, habang kinukuha ang cellphone. Para makapagpahinga ka ng lubusan ha, walang iistorbo sa iyo, hindi mo na kailangang tumawag kahit kanino. Sinubukan ni Amihan na iangat ang kanyang kamay, para abutin ito, ngunit ang kanyang braso ay nanginig lamang ng mahina sa ibabaw ng kama. Ibinulsa ni Danilo ang cellphone. Sumulpot si Aling Imelda sa may pintuan. Ang kanyang manipis na ngiti ay puno ng tagumpay. Tama, sabi ni Danilo kay Amihan. Kailangan mong magpahinga. Kami na ang bahala sa iyo. Babantayan ka namin. Babantayan? Ang salitang iyon ay tila isang banta ng kamatayan. Naglakad si Aling Imelda papunta sa telepono ng kwarto, na nasa sulok at walang pag-aalinlangang hinugot ang kurdon nito mula sa pader. Danilo, bulong ni Amihan. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi na ito basta kutob. Ito ang katotohanan. Hahayaan nila siyang mamatay rito. Magandang gabi, Amihan. Walang emosyong sabi ni Aling Imelda. Lumabas si Danilo ng kwarto. Iniiwasan ang nagmamakaawang mga mata ng asawa. Sumunod si Aling Imelda.
Dahan-dahang isinara ang pinto at pagkatapos ay narinig ang pinaka-nakakakilabot na tunog, ang pag-ikot ng susi mula sa labas. Umalingaw-ngaw ang tunog na iyon sa tahimik na kwarto. Tumama sa isip ni Amihan na parang isang malakas na martilyo. Siya ay nakakulong, nag-iisa, malubha ang sakit, walang anumang uri ng komunikasyon. Tinitigan ni Amihan ang kisame ng kanyang kwarto. Ang kwartong siya mismo ang nagdisenyo gamit ang perang ipinamana ng kanyang ama, ang bahay na binili niya mula sa kanyang sariling pawis at paghihirap, ang lahat ng pag-aari niya na dapat sana ay magsisilbing proteksyon niya, ay siya na ngayong magiging kabaong na inihanda ng kanyang sariling asawa. Sa labas, naririnig niya ang paglayo ng kanilang mga yabag pababa ng hagdan. Pagkatapos ay bahagyang narinig niya ang pagbukas ng telebisyon sa sala, kasabay ng kanilang magaan na pag-uusap. Parang walang nangyari. Parang hindi sila nagkulong ng isang tao para dahan-dahang mamatay. Isang matinding takot ang gumapang sa kanyang katawan. Mas malamig pa sa pagkaparalisang nararamdaman niya. Hindi lamang ang kanyang yaman ang gusto nila. Gusto rin nila ang kanyang buhay. Akala nila ito ang pinakamabilis na paraan para siya ay mawala at makuha nila ang lahat. Matagal nang pinagnanasaan ni Aling Imelda ang kumpanyang iniwan ng ama ni Amihan. Si Danilo naman nabaon sa utang dahil sa marangyang pamumuhay ay nakita ito bilang pinakamadaling solusyon. Ipinikit ni Amihan ang kanyang mga mata. Sa wakas ay tumulo ang maiinit na luha sa kanyang mga pisngi. Hindi siya pwedeng mamatay ng ganito. Hindi siya magpapatalo sa kanilang kasamaan. Bumalik sa kanyang isip ang kanyang ama. Ang mga huling bilin nito bago pumanaw. Amihan, malaki ang ating yaman, at kung saan may malaking yaman, naroon ang malaking panganib. Huwag kang magtitiwala ng buo kahit kanino, kahit pa sa taong katabi mong matulog. Dati, inisip ni Amihan na masyado lamang nag-aalala ang kanyang ama. Ngayon, ang mga salitang iyon ay naging isang matalim na babala. Biglang may isa pang alaala na pumasok sa kanyang isip, isang maliit na kahoy na kahon, isang lihim sa pagitan nila ng kanyang ama, isang pag-asa. Ngunit ang kahon na iyon ay nasa loob ng aparador, sa pinakailalim na drawer. Ang distansya ay tila parang milya-milya para sa kanyang paralisadong katawan. Huminga ng malalim si Amihan. Sinusubukang ipunin ang anumang natitirang lakas na meron siya. Hindi siya susuko. Kailangan niyang lumaban. Nagkakamali sila ng malaki kung akala nila ito na ang katapusan para sa kanya. Lumipas ang gabi, dumating ang umaga, at muling dumilim. Nawalan na ng pakiramdam sa oras si Amihan. Mainit at kulob sa loob ng kwarto. Walang pumasok para bigyan siya ng pagkain o tubig. Tanging katahimikan lamang ang bumabalot na paminsan-minsan ay binabasag ng mga tawa ni na Danilo at Aling Imelda mula sa ibaba. Halatang may ipinagdiriwang sila. Ipinagdiriwang nila ang kanyang mabagal na kamatayan. Nagsimula nang maging isang malupit na parusa ang uhaw at gutom, dumagdag pa sa sakit na dulot ng lason na patuloy na sumisira sa kanyang katawan. Mas lumala ang kanyang pagkaparalisa. Ngunit nakapagtataka na mas naging malinaw ang kanyang isip. Ang galit at ang likas na pagnanais na mabuhay ay nagpatalas sa kanyang pag-iisip. Kailangan na niyang kumilos ngayon. Mas tumindi ang alaala tungkol sa kahoy na kahon na iniwan ng kanyang ama. Iyon ang tanging pagkakataon niya. Gamit ang kakaunting lakas, itinuon ni Amihan ang buong atensyon sa isang punto, sinusubukang igalaw ang kanyang katawan. Nagsimula siya sa dahan-dahang paggalaw ng kanyang balikat. Inchi-inchi patungo sa gilid ng kama. Isang nakakapasong sakit ang kanyang naramdaman. Ang bawat maliliit na paggalaw ay parang pinupunit ang kanyang mga kalamnan. Ang damit pambahay na suot niya ay tila nakakasakal, ngunit hindi niya iyon inintindi. Pagkatapos ng paghihirap na tila inabot ng ilang oras, narating din niya ang gilid ng kama. Gamit ang huling lakas ng desperasyon, inihulog niya ang kanyang sarili sa sahig. Tumama ang kanyang katawan sa makapal na karpet na may mahinang kalabog, ngunit tila isang malakas na pagsabog sa kanyang pandinig. Nanatiling tahimik si Amihan, pinipigilan ang paghinga. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Narinig kaya nila iyon? Makalipas ang ilang sandali, nakarinig siya ng mga yabag sa labas ng pinto. Parang aakyat sa lalamunan ang puso ni Amihan. Anong tunog iyon? Narinig niya ang boses ni Danilo, halatang nag-aalala. Baka nahulog siya sa kama. Hayaan mo siya, sagot ni Aling Imelda. Malamig at walang emosyon ang kanyang boses. Huwag mong bubuksan ang pinto, Danilo. Sundin natin ang plano. 2 araw, bukas ng umaga natin bubuksan. Siguradong tapos na ang lahat sa oras na iyon.
Kapag mas mabilis siyang ma-dehydrate, mas mabuti, bumaba ang mga yabag. Nakahinga ng maluwag si Amihan, ngunit may kasamang matinding galit na nagliliyab sa kanyang dibdib. Kaya pala, 2 araw ang palugit nila, bukas ng umaga, wala na siyang masyadong oras. Hindi niya ininda ang sakit mula sa pagkahulog. Ngayon ay nasa sahig na siya. Ang kanyang layunin ay ang malaking aparador sa kabilang dulo ng kwarto. 5 metro lang ang layo nito. Para sa isang taong malusog, ilang hakbang lang iyon. Ngunit para sa kanya, isa itong madugong labanan. Nagsimulang gumapang si Amihan. Hindi ito ang normal na paggapang. Kinaladkad niya ang kanyang katawan gamit ang kanyang mga siko at tuhod, na halos hindi na niya maigalaw. Ang malambot na karpet ay tila naging isang magaspang na papel de liha na kumikiskis sa kanyang balat. Bawat paghinga ay masakit. Pinagpapawisan ang kanyang noo at leeg. Ilang inchi lang ang nakakaya niya bago huminto para kumuha muli ng lakas at saka muling gagalaw. Tinitigan niya ang hawakan ng aparador na kumikinang sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na tumatagos sa makapal na kurtina. Muli siyang napaisip sa kanyang ama, isang negosyanteng metikuloso at palaging handa sa pinakamasamang mangyayari. Inilagay ni Papa ang karamihan sa ating mga ari-arian sa lugar na hindi magagalaw ng kahit sino, Amihan. Iyon ang sabi ng kanyang ama nang ibigay nito sa kanya ang kahoy na kahon. Ang yamang nakikita nila, itong bahay na ito, ang kumpanya, pain lang ang mga iyon. Ang totoong yaman ay binabantayan ng isang tao. Ang tawag ni Papa sa kanya ay ang tagabantay. Ang pangalan niya ay Tiyong Antonio. Siya ang pinakapinagkakatiwalaang tao ng kanyang ama. Ang kapatid sa labas ng kanyang ama na sinadyang itago sa publiko para sa kaligtasan nito. Siya ang nagmamasid sa lahat mula sa malayo. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng panibagong lakas kay Amihan. Mas binilisan niya ang paggapang, hindi inalintana ang nakakapasong sakit sa kanyang mga braso at binti. Tiyong Antonio, kailangan niyang makausap si Tiyong Antonio. Matapos ang napakahabang paghihirap, nahawakan din ng kanyang kamay ang malamig na kahoy ng aparador. Nagtagumpay siya, ngunit may isa pang pagsubok. Ang pinakailalim na drawer, kailangan niya itong mabuksan. Sumandal siya sa aparador, sinusubukang hilahin ang hawakan gamit ang kanyang naninigas na mga daliri. Nabigo siya, walang lakas ang kanyang mga daliri. Hindi umiyak si Amihan. Masyado siyang galit para umiyak. Iniba niya ang kanyang posisyon, humiga siyang nakatihaya. Ipinulupot niya ang kanyang 2 nanghihinang paa sa hawakan ng drawer. Pagkatapos, gamit ang buong bigat ng kanyang katawan at ang kaunting natitirang lakas ng kanyang tiyan, hinila niya ang kanyang katawan patalikod, bahagyang gumalaw ang drawer. Inulit niya ito ng ilang beses, hanggang sa tuluyang bumukas ang drawer na may mahinang lagitik. Sa loob nito, sa ilalim ng mga nakatuping kumot, naroon ang nakaukit na kahoy na kahon. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang abutin niya ito. Inilabas niya ang kahon at ipinatong sa kanyang dibdib. Mas madali na itong buksan ngayon dahil maliit na kawit lang ang nagsisilbing kandado. Ang unang nakita ng kanyang mga mata ay ang nilalaman ng kahon. Hindi ito mga alahas o ginto. Sa ibabaw ng pulang pelos na tela, may 3 bagay. Una, isang lumang modelo ng satellite phone, makapal at mukhang matibay. Pangalawa, isang maliit na bote ng salamin na may malinaw na likido at selyado ng wax. Pangatlo, isang nakalaminang piraso ng papel. Kinuha muna ni Amihan ang papel. May isang pangalan lamang at isang numero ng telepono. Tiyong Antonio. Sa ilalim nito ay ang sulat kamay ng kanyang ama. Kung nasa malaking panganib ka, inumin mo ang likidong ito at tawagan ang numerong ito. Huwag ka nang magtitiwala kahit kanino. Ang likidong ito. Tinitigan ni Amihan ang maliit na bote. Panlunas, ang kanyang ama, na laging nangangamba na lalasunin siya ng kanyang mga kalaban sa negosyo, ay inihanda na pala ito. Isa itong universal na panlaban sa lason na espesyal niyang ipinagawa. Hindi nag-atubili si Amihan. Gamit ang kanyang mga ngipin at nanginginig na mga daliri, pinunit niya ang selyo ng wax at binuksan ang bote. Matapang ang amoy, ngunit wala siyang pakialam. Ininom niya ang buong laman sa isang lagukan. Tila apoy na sumunog sa kanyang lalamunan pababa sa kanyang sikmura ang likido. Agad na nagreaksyon ang kanyang katawan. Matinding pagduduwal at ang kanyang paningin ay nag-ikot. Nangisay siya ng bahagya sa sahig. Pinipigilan ang anumang daing na maaaring marinig sa labas. Ito ang masakit na proseso ng paglilinis ng lason.
nilalabanan ang lason sa kanyang katawan. Ipinikit ni Amihan ang kanyang mga mata, hinayaan ang gamot na umepekto, itinutuon ang isip sa pagiging matatag. Makalipas ang ilang minuto, nawala ang pagduduwal. Paralisado pa rin siya, ngunit ang ulap sa kanyang isipan ay tila bahagyang umaliwalas. Nakaramdam siya ng panibagong sensasyon, isang pangingilig sa dulo ng kanyang mga daliri sa kamay at paa. Gumana ito. Umepekto ang panlunas. Ngayon ang ikalawang bahagi. Inabot ni Amihan ang satellite phone. Mabigat iyon sa kanyang mahinang kamay. Pinindot niya ang power button. Umilaw ang monochrome na screen ng kulay berdeng liwanag. Kumabog ang kanyang puso. Isang bar na lang ng signal at isang bar na lang ng baterya. Malapit ng malobat. Kailangan niyang magmadali. Gamit ang kanyang hintuturo na naninigas pa rin at nanginginig, paisa-isang pinindot ni Amihan ang mga numero mula sa papel. Ang bawat pagpindot ay tila nagbubuhat ng mabigat na bato. Tapos na. Pinindot niya ang call button. Inilapit niya ang telepono sa kanyang tainga. Tahimik, hanggang sa narinig niya ang pag-ring. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Napakiramdam niya ay sasabog ito. Sige na, sagutin mo. Parang awa mo na. Nang halos mawalan na siya ng pag-asa, tumigil ang pag-ring. Narinig niya ang isang click at isang malalim, mahinahon at makapangyarihang boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Hinihintay ko ang tawag na ito, Amihan. Nanlaki ang mga mata ni Amihan at tuluyan nang bumuhos ang kanyang mga luha. Ang boses na iyon, ang huling pag-asa niya na hindi pa niya nakikita. Ngunit bago pa man siya makapagsalita upang humingi ng tulong, biglang nakarinig siya ng paglangit-ngit ng sahig. May nakatayong anino sa tapat mismo ng pinto ng kanyang kwarto at dahan-dahang pinipihit ang doorknob mula sa labas. May pumasok ba sa kwarto habang siya ay nakikipag-usap? Sino ang nasa likod ng pinto sa kalagitnaan ng madaling araw? Ang malamig na hangin ay pumasok mula sa siwang ng pintuan, kasabay ng unti-unting pagpihit ng busol nito. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Mabilis niyang ibinaba ang makapal na telepono at itinago ito sa ilalim ng kanyang dibdib. Idinagan ang kanyang buong bigat dito. Pinigilan niya ang kanyang paghinga, isinara ang kanyang mga mata, at pinilit na ibalik ang kanyang katawan sa posisyon ng isang taong walang buhay. Bawat segundo ay tila 1 taon, 1 dekada na dumaan sa kanyang isipan. Naririnig niya ang mabibigat na yabag na pumapasok sa loob ng kanyang madilim na kwarto. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na natatakot siyang marinig ng kung sinumang pumasok. Si Danilo. Amoy na amoy ni Amihan ang pabango nito, ang parehong mamahaling pabango na iniregalo niya noong anibersaryo nila bilang mag-asawa. Ang pamilyar na amoy na iyon, na dati ay nagbibigay sa kanya ng kilig, nagpapaalala ng kanilang mga masasayang araw sa pamamasyal sa Luneta at panunood ng paglubog ng araw sa Manila Bay. Ngayon ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam. Huminto ang mga yabag sa tabi ng kanyang ulo. Naramdaman ni Amihan ang pagyuko nito, ang paglapit ng mukha nito sa kanyang tainga. Ang hininga ng kanyang asawa ay tumama sa kanyang pisngi, mainit ngunit nakakapanindig balahibo. Patay ka na ba? Pabulong na tanong ni Danilo. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa magkahalong takot at pananabik na tuluyan nang makuha ang mga kayamanan ng pamilya. Gusto sanang dumilat ni Amihan, sampalin ang mukha ng asawang nagtaksil at sumigaw upang humingi ng tulong, ngunit alam niyang ito ang magiging katapusan niya kung gagawin niya iyon. Naramdaman niya ang malamig na daliri ni Danilo na dumampi sa kanyang leeg, hinahanap ang kanyang pulso. Sa tulong ng panlunas na kanyang ininom, ang pagtibok ng kanyang puso ay napakahina at napakabagal, halos hindi na madama sa unang dampi. Tumagal ng ilang sandali ang kamay ni Danilo sa kanyang leeg. Ang pagdampi ng mga daliri ng lalaking iyon sa kanyang balat ay parang paghawak ng isang mabangis na ahas. Wala itong sinabi. Pagkatapos ay dahan-dahang tumayo ito. Wala na siya. Narinig ni Amihan na bulong ni Danilo sa kanyang sarili. Ang kanyang tinig ay may halong panginginig, ngunit nangingibabaw ang nakakakilabot na ginhawa. Tapos na ang problema ko. Makakabayad na rin ako sa wakas at makakaalis na rin sa bayang ito. Narinig niyang humakbang palayo si Danilo. Binuksan ang pinto at muling inikot ang susi mula sa labas. Ang pag-click ng kandado ay tila pagpukpok ng huling pako sa kanyang kabaong, ngunit para kay Amihan, iyon ay hudyat na siya ay ligtas papansamantala. Nang masiguro ni Amihan na nakalayo na ang mga yabag nito,
Dahan-dahan niyang inilabas ang telepono mula sa ilalim ng kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, nanlalamig at punong-puno ng pawis, nang muli niyang ilapit ito sa kanyang tainga. "Tiyong Antonio, nandyan pa ba kayo?" Garalgal na bulong ni Amihan, pilit na pinipigilan ang pag-iyak na matagal nang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang boses niya ay halos hindi lumabas, tuyong-tuyo ang lalamunan dahil sa kawalan ng tubig. "Nandito pa ako, Amihan," sagot ng matandang lalaki. Ang kanyang boses ay malalim at nagbibigay ng matinding kapanatagan. "Narinig ko ang lahat. Napakatapang mo, anak. Huwag kang mag-alala. Kumikilos na ang mga tao ko. Matagal ko nang pinababantayan ang asawa mo at ang kanyang ina. Alam namin ang tungkol sa mga utang niya sa sugal, sa mga sabungan sa probinsya, ang paglustay niya sa pera ng inyong kumpanya na itinayo pa ng iyong ama, at ang pakikipagkasundo ng biyenan mo sa isang peking manggagamot sa Quiapo na nagbigay sa kanila ng lason. Ang tsaa na pinaiinom sa iyo, na sinasabi nilang pito-pito at luyang dilaw, doon nila inihalo ang katas ng isang bihirang halaman na unti-unting pumapatay sa mga ugat at nagpaparalisa ng buong katawan. Kung ganun, bakit hindi niyo po ako iniligtas ng mas maaga?" Tanong ni Amihan. Ang sakit ng pagtataksil ay sumasabay sa hapdi ng kanyang lalamunan. "Bakit hinayaan niyo akong maranasan ng ganitong paghihirap? Muntik na akong mamatay, tiyo. Muntik na nila akong mapatay. Patawarin mo ako, Amihan." Malungkot na tugon ng kanyang tiyuhin. Napakahigpit ng seguridad ng bahay na iyan, na ipinakabit pa mismo ni Danilo noong nagsimula siyang maghinala na may nakakaramdam sa kanyang mga pagnanakaw. Wala kaming sapat na ebidensya para hulihin sila noon, at kung sumugod kami ng wala sa oras at makita nilang paparating kami, baka itinanggi nila ang lahat at ikaw pa ang baligtarin. O di kaya ay tuluyan ka na nilang pinatay bago pa man kami makapasok at pinalabas na inatake ka lamang sa puso. Kailangan nating mahuli sila sa mismong akto ng kanilang kasamaan. Kailangan nating marinig mula mismo sa kanilang mga bibig ang kanilang pag-amin habang hawak ang mga ebidensya. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong magpanggap hanggang bukas ng umaga. Ang totoong hustisya ay nangangailangan ng sakripisyo, at batid kong ikaw ang nagdadala ng pinakamabigat na bahagi. "Bukas ng umaga?" Paos na tanong ni Amihan. Parang napakalayo pa ng umaga. Parang hindi na niya kakayanin pa ang bawat minutong lumilipas sa loob ng malamig at nakakakilabot na kwartong iyon. "Oo, pang-aalo ni Tiyong Antonio. Hahayaan natin silang isipin na nagtagumpay sila. Hahayaan natin silang buksan ang pinto at salubungin ang kanilang pinapangarap na tagumpay. Iisipin nilang nakuha na nila ang iyong kayamanan, na malaya na sila sa kanilang mga pagkakautang at mabubuhay ng marangya tulad ng kanilang mga kasabwat at mga kaibigang mahilig sa tsismis. At sa mismong sandaling iyon, kung kailan nararamdaman nila ang lubos na kasiyahan at walang anumang takot, sasalubungin din natin sila ng batas. Lakasan mo ang loob mo. Ang panlunas na ininom mo ay magdudulot ng matinding sakit habang nililinis nito ang lason sa iyong dugo at mga laman loob. Kakapitan mo ang sakit na iyan dahil iyan ang magpapatunay na buhay ka pa. Bawat kirot, bawat paghilab ng kalamnan mo ay sumisigaw na ikaw ay buhay. Magtiis ka pa ng ilang oras. Narito lang kami sa labas, nagbabantay. Hindi ka namin pababayaan hanggang sa matapos ang laban na ito. Ipangako mo sa akin, Amihan, mananatili kang matatag bilang anak ng iyong ama." Bago pa man makasagot si Amihan upang sabihing nangangako siya at lumaban hanggang sa huli, namatay na ang tawag. Naubos na ang baterya ng maliit na makina. Nawala na ang tanging koneksyon niya sa mundo ng mga buhay. Ibinalik niya ang kahon, ang makapal na telepono, at ang basyong bote ng gamot sa pinakasulok ng ilalim ng malaking aparador, kung saan sigurado siyang hindi ito madaling makikita ng mapanlinlang na mag-ina. Gamit ang natitirang lakas na tila hinihigop pa ng lupa, dahan-dahan siyang gumapang pabalik sa parehong pwesto sa ibabaw ng makapal na karpet kung saan siya nakita ni Danilo kanina. Ang mga sumunod na oras ay isang tunay na impyerno na imposibleng makalimutan. Walang anumang aklat o kwento ang makapaglalarawan ng kirot na kanyang buong pusong dinanas. Ang bisa ng panlunas ay tila mga nakakapasong karayom na walang awang tumutusok sa kanyang mga ugat at kasukasuan, naglalabanan ang lason at ang gamot sa loob ng kanyang mahinang pangangatawan. Pinagpawisan siya ng malapot at malamig na pumuno sa kanyang kasuotan. Nakaramdam siya ng matinding pamimilipit ng sikmura at panginginig ng mga kalamnan sa kanyang mga binti at braso na tila hinihiwa ang mga ito ng maliliit na patalim.
Ang kanyang gulugod ay parang binabali isa-isa. Ikinagat niya ang kanyang labi hanggang sa lumasa ang sarili niyang dugo. Mapigilan lamang ang mapasigaw sa sobrang tindi ng sakit. Kung may makakarinig man sa kanyang pag-ungol sa mga sandaling iyon, tiyak na babalik si Danilo at tuluyan na siyang sasakalin upang tapusin ang trabahong nasimulan nila. Sa kalagitnaan ng kanyang paghihirap, habang yakap ang sarili sa malamig na sahig, hindi niya maiwasang balikan ang mga alaala ng nakaraan. Ang isip ng isang taong nag-aagaw buhay ay tila isang malinaw na pelikula na inuulit-ulit ang mga pangyayari. Naalala niya ang araw na una silang nagkita ni Danilo, isang simpleng binata na napakabait at magalang sa kanilang probinsya sa Batangas. Palagi itong may dalang matamis na ngiti, palaging handang tumulong, at madalas mag-alok na bitbitin ang kanyang mga pinamili mula sa palengke. Pinaniwala siya nito noon na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nasusukat sa yaman, kundi sa tapat na pagsasama at pagtutulungan sa hirap at ginhawa. Ngunit nagbago ang lahat nang mamatay ang ama ni Amihan dahil sa sakit. Nang makuha nila ang malaking bahay sa syudad at pamunuan ang ilan sa mga negosyong itinayo ng kanyang ama sa loob ng 4 na dekada, tuluyang lumabas ang tunay na kulay ni Danilo. Naging mapusok ito, lulong sa mga bisyo, sugal sa sabungan at pag-inom kasama ang mga walang kwentang kaibigan, at madaling maimpluwensyahan ng kanyang inang si Aling Imelda. Ang kanyang biyenan ay isang babaeng walang inisip kundi ang magyabang sa mga kaibigan, bumili ng mga mamahaling alahas at bag sa tuwing may okasyon, at umangat sa lipunan kahit sa maling paraan upang pag-usapan ng mga tao. Ginamit nila ang kabaitan at tapat na pagmamahal ni Amihan bilang kanyang pinakamalaking kahinaan. Tinulungan niya ang buong pamilya ni Danilo na makaahon sa kahirapan. Binigyan sila ng magandang buhay, ngunit sa huli, pera at kasakiman pa rin pala, at hindi tunay na utang na loob ang mananaig sa kanilang mga puso. Pinigilan ni Amihan ang pag-iyak ng malakas dahil alam niyang mauubos lamang ang natitira niyang lakas at mas lalo siyang mauuhaw sa gitna ng kadiliman. Sa halip na lumuha at kaawaan ng sarili dahil sa sinapit na kapalaran, ginamit niya ang nag-aalab na galit upang labanan ang pisikal na sakit ng kanyang katawan. Bawat kirot, bawat pagkirot ng kanyang ulo ay naging malinaw na paalala ng pagtataksil na ginawa sa kanya ng mga taong itinuring niyang sariling pamilya. Naisip niya ang matinding paghihirap ng kanyang ama na nagtinda ng mga tela sa lansangan noon na namuhunan ng maraming dugo at pawis upang maibigay lamang sa kanya ang magandang buhay at maayos na kinabukasan. Hindi siya makapapayag na ang lahat ng iyon ay mapupunta lamang ng ganoon kadali sa 2 taong walang pusong nagplano ng kanyang mabagal na kamatayan. Hindi niya kailanman hahayaang magsaya ang mga demonyo sa ibabaw ng kanyang hukay. Lalaban siya para sa kanyang sarili at para sa alaala ng kanyang ama. Nang magsimulang magbago ang kulay ng langit sa labas ng makapal na kurtina ng kanyang bintana, mula sa madilim na asul patungo sa kulay kahel at ginto na nagpapahiwatig ng pag-asa, naramdaman ni Amihan ang unti-unting pagkawala ng pamimilipit ng kanyang buong katawan. Ang kanyang paghinga na kanina ay hirap ay bumalik sa normal at kalmadong ritmo. Kahit paano ay naigagalaw na niya ang kanyang mga paa at kamay nang walang nararamdamang matinding sakit, bagaman sobrang hina pa rin ang mga ito dahil sa ilang araw na pag-aayuno at matinding uhaw na pinagdaraanan. Ang kanyang isipan ay malinaw na ngayon, mas malinaw at matalas kaysa sa mga nakaraang buwan na palagi siyang nilalason ng patago ng kanyang biyenan. Nabuhay siya. Nalampasan niya ang pinakamahirap at pinakamadilim na bahagi ng gabi. Ang panlunas ay gumana ng buo at ngayon ay handa na siyang harapin ang susunod na mangyayari. Mula sa ibaba ng malaking bahay, biglang umalingaw-ngaw ang pamilyar na tunog ng mga plato at kutsara. Narinig niya ang mga yabag na nagkukumahog sa salas na tila may pinaghahanda ang mahalagang bisita. Pagkatapos ay malinaw na narinig niya ang matinis at naiinip na boses ni Aling Imelda na nagbibigay ng mga nagmamadaling utos sa kanyang anak. Danilo, bilisan mo. Maghilamos ka muna at ayusin mo ang mukha mo. Umiiyak ka dapat ha? Yung totoong iyak na parang nawalan ka ng buhay at ng pag-asa. Pagbukas mo ng pinto, sumigaw ka agad ng pangalan niya para marinig hanggang sa labas ng kalsada. Kailangan makita ng mga kapitbahay at ng mga pulis na tatawagin natin na basag ang puso mo sa maagang pagkawala ng pinakamamahal mong asawa. Tandaan mo, nakasalalay ang magandang kinabukasan natin at ang lahat ng milyong perang makukuha natin sa galing ng pag-arte mo ngayon. Huwag na huwag kang magkakamali dahil kundi, pareho tayong mabubulok sa kulungan at mawawala ang lahat sa atin.
Narinig ni Amihan ang mababang sagot ng kanyang asawa. Opo ma, alam ko na ang gagawin, pinaghandaan ko na ito. Gusto ko na rin matapos ang kalbaryong ito para makuha ko na ang mga titulo ng lupa at makabayad sa mga tao. Kasunod nito ay ang mabibigat at mabilis na hakbang sa kahoy na hagdanan. Pataas ng pataas, bawat hakbang ay tila isang malakas na pagyanig sa tahimik na umaga. Papalapit ng papalapit sa kanyang kwarto ang lalaking sumumpa sa harap ng Diyos na aalagaan siya habang buhay. Inayos ng maigi ni Amihan ang kanyang posisyon sa ibabaw ng makapal na karpet. Hinayaan niya ang kanyang mga mata na manatiling nakapikit ng mahigpit ngunit handang dumilat ng malaki sa tamang pagkakataon upang iparamdam ang kanyang presensya. Sinadya niyang ibuka ng bahagya ang kanyang tuyo at namumutlang mga labi. Hininto niya ang malalim na paggalaw ng kanyang dibdib. Sinusubukang magmukhang isang malamig na bangkay na inabandona na ng kanyang kaluluwa. Tumigil ang mga yabag sa tapat mismong pinto ng kanyang kwarto. Narinig niyang huminga ng malalim si Danilo mula sa labas. Malamang ay naghahanda sa pagsigaw at pag-iyak na pinag-usapan nila ng kanyang ina. Narinig niya ang pagpasok ng matulis na susi sa busol. Ang pamilyar na tunog ng pag-ikot ng metal ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, sinusundan ng mahinang paglangit-ngit ng pinto habang dahan-dahan itong itinutulak pabukas. Ang unang liwanag ng umaga mula sa bintana ng pasilyo ay tuluyang tumama sa maputlang mukha ni Amihan. Handa na ba ang pagpapanggap nila at maniniwala kaya silang tuluyan ng patay ang babaeng kanilang nilason? O may ibang nakakakilabot na sikreto ang nakatago sa likod ng pintong iyon at sa mga taong nakaabang sa labas na hindi inaasahan ni Amihan? Bumukas ng tuluyan ang mabigat na pinto gawa sa nara. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa pasilyo ay pumasok. Tangay ang amoy ng kape na marahil ay tinimpla pa ni Aling Imelda para sa kanyang sarili. Unang pumasok si Danilo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang asawang nakahandusay sa ibabaw ng makapal na karpet. Walang anumang galaw, walang anumang senyales ng buhay. Tila isang manikang itinapon at kinalimutan. Naghintay si Amihan. Pinakinggan niya ang bawat mabigat na hakbang ng kanyang asawa papalapit sa kanya. Dinig na dinig niya ang mabilis na paghinga nito. Lumuhod si Danilo sa kanyang tabi. Naramdaman ni Amihan ang mainit na hininga nito sa kanyang mukha. Muling dumampi ang mga nanginginig na daliri ng lalaki sa kanyang leeg upang hanapin ang kanyang pulso. Dahil sa tindi ng pagpipigil ng hininga ni Amihan at sa epekto ng gamot, halos hindi na madama ang pagtibok ng kanyang puso. Wala na ma. Wala na siyang pulso. Malamig na rin ang katawan niya, nanginginig na boses na sabi ni Danilo. Ngunit sa likod ng panginginig na iyon, ay ang hindi maitagong galak. Pumasok si Aling Imelda. Ang kanyang mga hakbang ay banayad ngunit mabilis. Tila isang sakim na hayop na nakakita ng kanyang paboritong biktima. Lumapit siya at tiningnan ang nakahandusay na katawan ng kanyang manugang. Walang bakas ng awa o kalungkutan sa kanyang mukha. Tanging matinding kasakiman at tagumpay lamang ang mababakas sa kanyang mga mata. Sabi ko na nga ba, walang makakaligtas sa lason na iyon. Lalo na kung 2 araw siyang walang tubig at pagkain. Napakagaling talaga ng manggagamot na iyon sa Quiapo. Sulit ang 100,000 na ibinayad natin sa kanya, buong pagmamalaking sabi ng matanda. Nais isumpa ni Amihan ang kaluluwa ng 2 taong nasa kanyang harapan, 100,000 piso. Iyon lamang pala ang halaga ng kanyang buhay para sa kanila. Ang halagang iyon ay galing pa sa mismong bulsa niya, mula sa perang ibinigay niya kay Danilo noong nakaraang buwan, upang pambayad di umano sa utang sa buwis ng kanilang maliit na negosyo. Ginamit nila ang sarili niyang pera upang bilhin ang sarili niyang kamatayan. Ano na ang gagawin natin ngayon ma? Tumawag na ba ako ng ambulansya? Tanong ni Danilo, halatang natataranta na hindi malaman kung ano ang uunahin. Huwag kang tanga Danilo, kapag tumawag ka ng ambulansya, dadalhin nila ang bangkay sa ospital. Baka magsagawa pa sila ng pagsusuri at malaman na may kakaibang kemikal sa dugo niya. Tatawagan natin ang kaibigan kong doktor sa ospital sa kabilang bayan. Siya ang maglalabas ng katibayan ng kamatayan at ilalagay niya na atake sa puso ang ikinamatay niya dahil sa sobrang panghihina. Nabayaran ko na siya kahapon pa. Siguradong malinis ang papel natin, mataray na sagot ni Aling Imelda. Lumuhod din si Aling Imelda sa tabi ng ulo ni Amihan. Naramdaman ng dalaga ang magaspang na kamay ng matanda na humahawi sa kanyang buhok at humahawak sa kanyang leeg. May kung anong kinakapa ito, ang kanyang kwintas. Ang mamahaling kwintas na may palawit na diamante na minana pa niya sa kanyang lola, ang tanging alaala ng kanyang yumaong ina na hindi niya kailanman hinubad.
Sayang naman ito kung isasama pa sa hukay, bulong ni Aling Imelda habang pilit na kinakalag ang kawit ng kwintas sa batok ni Amihan. Naramdaman ng dalaga ang pagkaskas ng mahahabang kuko ng biyenan sa kanyang balat. Parang binubuhusan ng kumukulong mantika ang kanyang puso sa sobrang galit. Gusto niyang imulat ang kanyang mga mata, kagatin ang kamay ng matanda, at isumpa ito hanggang sa mamatay. Ngunit naalala niya ang bilin ng kanyang tiyong Antonio. Kailangan niyang magtiis. Kailangan niyang maghintay sa tamang panahon. Akin na lang ito. Bagay ito sa suot kong asul na damit mamaya kapag dumating ang mga bisita para sa burol, dagdag pa ng walang pusong matanda. Ma, wag mo munang kuning iyan. Baka mapansin ng mga kamag-anak niya na nawawala ang paborito niyang kwintas. Maghihinala sila. Ibalik mo muna iyan at saka na natin kunin kapag ililibing na siya, pagpigil ni Danilo sa kanyang ina. Bobo ka talaga. Kapag nakita ito ng mga usyoserang tiyahin niya, baka sila pa ang kumuha nito. Akin na ito. Tutal, akin naman na ang lahat ng ari-arian niya ngayon. Ako ang magpapasya kung anong gagawin ko sa mga gamit niya. Matigas na sagot ni Aling Imelda at tuluyan ng hinablot ang kwintas mula sa leeg ni Amihan. Tumayo ang matanda at isinilid ang alahas sa bulsa ng kanyang palda. Sige na, umpisahan mo na ang pag-arte mo. Sumigaw ka, umiyak ka, gisingin mo ang buong kapitbahayan. Ipakita mo kung gaano ka nawasak sa pagkamatay ng asawa mo. Utos nito sa anak bago naglakad palabas ng kwarto papunta sa pasilyo upang magpanggap na rin. Humugot ng malalim na hininga si Danilo. Naramdaman ni Amihan ang paghawak nito sa kanyang mga balikat at saka siya inalog ng malakas. Amihan, Amihan gumising ka. Mahal ko, wag mo akong iwan. Ang sigaw na iyon ay nakakabingi. Umalingaw-ngaw iyon sa buong bahay, tumagos sa mga pader at umabot hanggang sa kalsada. Napakagaling nitong magpanggap. Ang boses nito ay punong-puno ng pighati at kawalan ng pag-asa. Kung hindi lamang alam ni Amihan ang katotohanan, marahil ay maniniwala rin siyang mahal na mahal siya nito. Ngunit sa bawat patak ng peking luha na tumutulo mula sa mga mata ni Danilo at pumapatak sa kanyang pisngi, lalong tumitindi ang pagkasuklam ni Amihan sa lalaking ito. Tulong! Tulungan niyo kami! Ang asawa ko! Patuloy sa pagsigaw si Danilo habang yakap-yakap ang tila walang buhay na katawan ni Amihan. Ilang sandali pa, narinig ni Amihan ang mga kalabog ng mga paa sa hagdan. Ang kanilang dalawang kasambahay na pinauwi nila sa probinsya, 2 araw na ang nakararaan ay halatang kararating lamang at nagmamadaling umakyat. Malamang ay sinadya nilang pabalikin ng mga ito eksakto sa oras na ito upang may maging saksi sa kanilang peking pagdadalamhati. Sir Danilo, Diyos ko po, anong nangyari kay Ma'am Amihan? Narinig niyang humahagulgol si Rosa, ang matagal na nilang kasambahay na palaging nag-aalaga sa kanya. Rosa, wala na siya. Iniwan na niya ako. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pagkagising ko, nakita ko na lang siyang nakahandusay rito. Umiiyak na sagot ni Danilo. Napakasinungaling. Napakagaling na aktor. Diyos ko po, Ma'am Amihan! Patuloy na iyak ni Rosa. Naramdaman ni Amihan ang mainit na kamay ng kasambahay na humahawak sa kanyang paanan. Sa lahat ng tao sa bahay na iyon, tanging si Rosa lamang marahil ang tunay na nagmamahal at nag-aalala sa kanya. Gusto niyang bumangon at patahanin ito, ngunit nanatili siyang matigas at malamig. Ilang minuto ang lumipas, dumating na rin ang ilan sa mga malapit na kapitbahay dahil sa ingay. Puno ng bulungan at iyakan ang loob ng kwarto. Si Aling Imelda ay nagkukunwari ring hinihimatay sa sulok habang pinapaypaya ng isa pang kasambahay. Napaka-perpekto ng kanilang ginawang dula-dulaan. Napaniwala nila ang lahat na isa lamang itong nakakalungkot na trahedya. Habang patuloy ang pag-iyak at pagkakagulo ng mga tao sa paligid ng kanyang nagkukunwaring bangkay, isang malakas na busina ng sasakyan ang narinig mula sa labas ng kanilang malaking gate. 2 pamilyar na tunog ng sasakyan. Hindi iyon ang tunog ng simpleng sasakyan ng isang ordinaryong doktor. Iyon ay tunog ng mabibigat na makina na huminto ng pabigla sa tapat ng kanilang bahay. Natahimik ang lahat sa loob ng kwarto. Tumigil sa pag-iyak si Danilo. Huminto sa pagpapanggap si Aling Imelda. Bakit may mga pulis? Narinig ni Amihan na bulong ng isang kapitbahay na sumilip mula sa bintana ng pasilyo. Pulis? Kinakabahang tanong ni Aling Imelda. Halatang nawala sa karakter. Hindi ba si Dr. Perez ang darating? Bakit may mga pulis? Hindi ko po alam, Ma. Wala po akong tinatawagan na pulis. Nanginginig na sagot ni Danilo.
Naramdaman ni Amihan ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Nagsimula na. Dumating na ang hustisya na ipinangako ni Tiyong Antonio. Ngunit habang nakikinig siya sa mga mabibigat na yabag ng mga lalaking nakabota na mabilis na umaakyat sa kanilang hagdanan, may isang boses na nangibabaw. Isang boses na hindi niya inaasahan at hindi kay Tiyong Antonio o kanino man sa mga pulis. Nasaan siya? Nasaan ang kapatid ko? Isang malakas at galit na boses ng isang babae ang bumasag sa katahimikan ng buong bahay. Nanigas ang buong katawan ni Amihan, hindi dahil sa pagpapanggap, kundi dahil sa matinding pagkagulat. Matagal na siyang walang kapatid. Ang nag-iisa niyang nakababatang kapatid na babae ay nawala at idineklarang patay sa isang trahedya sa barko, 15 taon na ang nakararaan. Sino ang babaeng sumisigaw sa labas ng kanyang kwarto? At ano ang tunay nitong pakay sa pagbabalik sa mismong araw ng kanyang inaakalang kamatayan? Bumukas ng malakas ang pinto, sapat upang tumama ito sa pader at lumikha ng isang nakakagulat na tunog na yumanig sa buong pasilyo. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng itim na bestida. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga buhok ay magulo dahil sa pagmamadali, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit. Nang makita siya ni Amihan mula sa makipot na siwang ng kanyang mga pilik mata, halos tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo at nakalimutan niyang siya ay nagpapanggap lamang. Ang hugis ng mukha ng babaeng iyon, ang matalim na mga mata, ang pamilyar na hubog ng ilong, lahat ng ito ay kamukhang-kamukha ng kanyang yumaong ina, si Mayumi. Ang kanyang kaisa-isang nakababatang kapatid na inakala nilang lahat na nilamon na ng malalaking alon sa isang trahedya sa barko patungong Visayas 15 taon na ang nakalilipas. Buhay ito, buhay na buhay at nakatayo ng matikas sa harap ng mga taong nagtangkang kumitil sa buhay ni Amihan. 1,000 katanungan ang biglang sumabog sa isipan ng paralisadong dalaga. Paano nangyari ito? Bakit ngayon lamang siya nagpakita? Alam kaya ito ni Papa noong nabubuhay pa siya? Kasama ba ito sa malaking plano ng tagabantay na si Tiyong Antonio? Gustong maiyak ni Amihan sa tuwa ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Nakinig lamang siya at pinagmasdan ang bawat galaw sa loob ng kwarto. Sino ka? Anong ginagawa mo rito at bakit ka nanggugulo sa pamamahay ko? Matapang ngunit may halong panginginig na tanong ni Aling Imelda. Hindi kilala ng matanda si Mayumi dahil nagpakasal si Danilo kay Amihan matagal na matapos mangyari ang aksidente sa barko. Para kay Aling Imelda, isa lamang itong baliw na babaeng nakapasok sa kanilang bahay dahil nakabukas ang gate. Ako ang nag-iisang kapatid ng babaeng pinatay ninyo. Sigaw ni Mayumi. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw na parang kulog na bumasag sa pagpapanggap ng mga tao sa loob. Umalis kayo sa tabi niya! Mga walang pusong mamatay tao. Lumapit si Mayumi ng mabilis at walang pag-aalinlangang itinulak si Danilo palayo sa nakahandusay na katawan ng kanyang ate. Dahil sa pagkabigla, napaupo si Danilo sa sahig. Sumunod na pumasok ang ilang matitikas na lalaki na nakasuot ng uniforme, mga pulis. Sila ang nakasakay sa mga maiingay na sasakyang narinig nila kanina na pumarada sa harap ng kanilang bakuran. Sa likuran ng mga alagad ng batas, dahan-dahang pumasok ang isang matandang lalaki na may hawak na makinis na tungkod na gawa sa kamagong, matikas ang tindig at nagpapamalas ng matinding autoridad sa bawat galaw. Si Tiyong Antonio. Ang matagal nang nagmamasid sa dilim. Nagkagulo ang mga kapitbahay na nakikiusyoso sa pinto. Ang pilit na iyak ni Danilo kanina ay napalitan ng totoong takot at pamumutla ng labi. Si Aling Imelda ay napasandal sa matigas na pader. Unti-unting nawawala ang kulay sa kanyang mukha na kanina lamang ay nagmamalaki pa sa tagumpay ng kanyang kasamaan. Anong ibig sabihin nito? Bakit kayo pumapasok sa pamamahay ko nang walang dalang papel mula sa korte? Nakikita niyo namang nagluluksa ang buong pamilya namin dahil namatay ang mahal kong asawa sa atake sa puso. Bulyaw ni Danilo. Sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon at itago ang kanyang panginginig sa likod ng malakas na boses. Atake sa puso? Isang malalim at kalmadong boses ang sumagot mula sa likuran ni Tiyong Antonio. Isang babaeng manggagamot ang lumapit patungo sa kanila. Dala ang isang maliit na maletang bakal. Pinigil na ng mga autoridad ang peking doktor na binayaran ninyo mula sa kabilang bayan, Aling Imelda. Nakakulong na siya ngayon at nagbigay na ng sinumpaang salaysay laban sa inyo. Ako ang opisyal na susuri sa katawan ng pasyente. At batay sa mga nakita naming ebidensya sa inyong malaking basurahan sa labas ng gate kagabi, bago pa man kunin ng truck ng basura, kasama na ang natirang tsaa sa inyong kusina,
Hindi atake sa puso ang dahilan ng kanyang kalagayan kundi isang mabagal ngunit mabagsik na lason na galing sa isang bihirang halaman. Nanigas ang panga ni Aling Imelda. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging malambot na gulaman. Tumingin siya kay Danilo at si Danilo ay tumingin din sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagkataranta, takot at pagkasira ng kanilang maingat na inilatag na plano. Wala na silang kawala. Ang buong kapitbahayan ay nakatingin sa kanila at nakikinig sa bawat salitang binibitawan ng dalubhasang manggagamot. Hindi totoo iyan! Paninisi ni Aling Imelda, pilit na itinatanggi ang malinaw na katotohanan. Walang lason sa bahay na ito, at kung mayroon man, baka siya ang naglagay at nagplano ng lahat. Itinuro ng matanda ang sariling anak na si Danilo nang walang anumang pag-aalinlangan. Siya ang may malaking utang sa sugal. Siya ang laging pinupuntahan ng mga naniningil. Siya ang may gustong makakuha ng lahat ng pera ng asawa niya para makatakas kasama ang kanyang kabit na sekretarya. Wala akong kinalaman dyan. Matanda na ako at nadamay lang ako sa kasamaan ng sarili kong anak. Ma, anong sinasabi mo? Paano mo nagagawang ipasa sa akin ang lahat ng kasalanan? Ikaw ang nakipagkita sa peking manggagamot na iyon sa Quiapo. Ikaw ang nagdala ng bote ng lason dito sa bahay. Ikaw ang nagtimpla at nagpainom ng tsaa sa kanya araw-araw habang nakangiti ka pa. At ikaw ang kumuha ng mamahaling kwintas niya kanina lang bago ka umiyak sa harap ng mga tao. Ganting sigaw ni Danilo. Tuluyan nang nawala ang paggalang sa sariling ina. Sa harap ng mga pulis at ng mga nakikiusyosong kapitbahay, tuluyan nang naglaglagan ang mag-ina. Ang kasakiman na nagbigkis sa kanila upang gumawa ng masama ay siya ring mismong sumira sa kanilang ugnayan ngayon. Nagsigawan sila, nagmurahan, at itinuro ang bawat pagkakamali ng isa't isa upang isalba lamang ang sariling buhay mula sa rehas ng kulungan. Nakita ng lahat kung gaano kabaho at kadilim ang kanilang mga kaluluwa. Habang nagtatalo at nagsisisihan ang mag-ina na parang mga asong ulol sa loob ng kwarto, naramdaman ni Amihan ang malambot at mainit na kamay ni Mayumi na humahawak sa kanyang malamig na palad. Ang luha ng kanyang kapatid ay tumutulo at bumabagsak sa kanyang balat, nagbibigay ng kakaibang init na bumuhay sa kanyang nahihimbing na puso. Nandito na ako ate, ligtas ka na, hindi na sila makakapanakit pa sa atin. Ako na ang bahala sa iyo ngayon, bulong ni Mayumi sa kanyang tainga. Ang boses nito ay puno ng pangungulila at pagmamahal. Ito na ang sandaling hinihintay ni Amihan. Ang lahat ng ebidensya ay nailatag na ng malinaw sa harap ng batas. Ang mga nakakasuklam na pag-amin ay lumabas na mismo sa mga bibig ng mga salarin nang hindi man lang nila namamalayan dahil sa pagpapasa ng sisi. Hindi na niya kailangang magpanggap na isang malamig at walang buhay na bangkay. Unti-unti niyang inipon ang hangin sa kanyang mga baga, nilanghap ang amoy ng tagumpay at hustisya. Nagsimulang gumalaw ang kanyang mga daliri na mahigpit na hawak ni Mayumi. Nakita ito ni Mayumi kaya bahagya siyang lumayo at napasinghap, tinakpan ang sariling bibig upang pigilan ang paghikbi. Nakita rin ito ni Danilo na kasalukuyan pa ring tinuturo ang kanyang ina at nagpapaliwanag sa mga pulis. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ng lalaki nang makita niyang dahan-dahang gumalaw ang dibdib ng kanyang asawa pataas at pababa, sumisinghap ng hangin, patunay ng malakas na buhay. Multo! Aswang! Tili ni Aling Imelda na halos lumuwa ang mga mata sa matinding gulat at takot nang makita ang kamay ni Amihan na dahan-dahang humawak sa gilid ng kutsyon upang alalayan ang sarili sa pagbangon. Napadaos-dos ang matanda sa sahig. Nanginginig ang buong katawan habang nakatitig sa babaeng inakala niyang naghihintay na lamang ng kabaong. Dahan-dahang iminulat ni Amihan ang kanyang mga mata. Ang malamlam na liwanag ng umaga mula sa bintana ay naging malinaw na saksi sa muling pagkabuhay ng babaeng sinubukan nilang ibaon sa limot. Tumingin siya ng diretso sa namumutla at nanginginig na si Danilo at sa nakasalampak na si Aling Imelda. Wala nang sakit sa kanyang katawan, tanging dalisay na kapangyarihan ng katotohanan at ang pagnanasang makita silang magbayad sa lahat ng kanilang kasalanan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Amihan at tuluyang makatayo upang igawad ang kanyang sariling hatol sa mga nagtaksil sa kanya, biglang umurong si Danilo patungo sa maliit na mesa sa tabi ng bintana at bumunot ng isang matulis na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang makintab at matalim na patalim na itinago niya pala simula pa kagabi bilang panigurado. "Huwag kayong lalapit, papatayin ko siya, papatayin ko kayong lahat." Desperadong banta ni Danilo habang iwinawasiwas ang patalim sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at nawawala na sa tamang katinuan.
Ano ang huling madugong hakbang na gagawin ng isang lalaking napo-corner na ng sarili niyang mga kasalanan at paano siya mapipigilan bago pa may dugong dumanak sa loob ng kwartong iyon? Ang matalim na patalim ay kumikislap sa ilalim ng malamlam na liwanag ng umaga na tumatagos mula sa bintana. Nanginig ang kamay ni Danilo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang mabangis na hayop na nasukol sa isang masikip na sulok. Wala na ang maamong mukha ng asawang minahal at pinagkatiwalaan ni Amihan sa loob ng maraming taon. Ang nakatayo ngayon sa harap nila ay isang halimaw na tuluyang nilamon ng sarili nitong kasakiman, kasinungalingan at matinding takot sa kaparusahan. "Huwag kayong lalapit, uulitin ko. Huwag kayong hahakbang kahit isa," sigaw niya. Ang kanyang laway ay tumatalsik mula sa kanyang nanginginig na bibig. Ang kanyang boses ay basag at punong-puno ng desperasyon. Mabilis na kumilos ang mga pulis na nasa loob ng kwarto. Inilabas nila ang kanilang mga baril at maingat na itinutok sa nagwawalang lalaki, naghihintay ng tamang pagkakataon upang disarmahan ito. Ngunit sa isang iglap, bago pa man makalapit ang sinuman upang pigilan siya, hinablot ni Danilo ang braso ng taong pinakamalapit sa kanya. Hindi niya hinawakan si Mayumi, hindi rin niya pinagbantaan ng mga pulis. Sa halip, hinablot niya ang sarili niyang ina. Inipit ni Danilo ang leeg ni Aling Imelda gamit ang kanyang matipunong braso at idiniin ang malamig at matalim na bakal sa pisngi ng matanda. Napatili ng napakalakas si Aling Imelda. Isang tili na agad na putol at naging isang garalgal na pag-ungol nang maramdaman niya ang hapdi ng talim na bahagyang bumaon sa kanyang kulubot na balat. Ang babaeng kanina lamang ay buong pagmamalaking nagkukuwento tungkol sa pagbili ng lason, ay ngayon ay nanginginig at umiiyak na parang isang kaawa-awang biktima. "Danilo, anak, maawa ka. Anong ginagawa mo? Ako ito, ang nanay mo." Umiiyak at nagmamakaawang pakiusap ng matanda habang pilit na inilalayo ang kanyang mukha sa patalim. "Tumahimik ka!" Bulyaw ni Danilo sa mismong tainga ng kanyang ina. Ang kanyang paghinga ay mabigat at mabilis. "Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kung hindi dahil sa mga ambisyon mo, kung hindi mo ako tinuruang maging gahaman at tumingin ng mataas sa ibang tao, hindi tayo aabot sa ganito. Ikaw ang nagtulak sa akin sa impyernong ito para mapagtakpan ang mga utang ko, kaya isasama kita pababa." Nanatiling nakahiga si Amihan, ngunit ang kanyang isip ay gising na gising at pinagmamasdan ang bawat detalye ng nakakikilabot na tagpong ito. Ito ang pinakamasakit, ngunit pinakamakatarungang patunay ng pagkawasak ng isang pamilyang binuo sa pundasyon ng kasinungalingan at pera. Ang mga taong nagplano ng kanyang kamatayan ay siya na ngayong nagpapatayan sa harapan niya. Dahan-dahang inalalayan si Amihan ng kanyang kapatid na si Mayumi upang makaupo ng maayos sa sahig. Ramdam pa rin niya ang matinding pamamanhid ng kanyang mga binti at ang panghihina ng kanyang mga kalamnan, ngunit ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas, buo at puno ng tapang. Hindi na siya ang mahinang babaeng umiiyak sa dilim kagabi. Ibinuka ni Amihan ang kanyang mga labi. Ang unang salita na lumabas ay paos, tila galing sa malalim na balon ng kalungkutan, ngunit sapat ang lakas nito upang marinig ng lahat at basagin ang tensyon sa loob ng tahimik na kwarto. "Tapos na, Danilo." Napatingin si Danilo sa direksyon ng kanyang asawa. Ang babaeng inakala niyang tagumpay na niyang napatay ay ngayon ay nakatingin sa kanya ng may matinding awa, pagkasuklam at kapangyarihan. Ang mga mata ni Amihan ay hindi na nagmamakaawa. Ang mga mata nito ay naghuhusga. "Wala ka ng tatakbuhan," patuloy ni Amihan. Pinipilit na palakasin ang kanyang boses sa tulong ng mahigpit na pag-akbay ng kanyang kapatid. "Narinig ko ang lahat kagabi mula sa sahig na ito. Narinig ko ang matamis mong pakikipag-usap sa babae mo sa telepono. Narinig ko ang kasuklam-suklam mong plano na ibenta ang kwintas ng lola ko para maipasyal mo siya sa ibang bansa gamit ang perang ipinaghirapan ng pamilya ko. Narinig ko kung paano niyo pinagtawanan ng nanay mo ang unti-unting paghina ng katawan ko habang nauuhaw ako at naghihingalo." Umiling-iling si Danilo, hindi makapaniwala na ang lahat ng kanyang mga lihim ay nabunyag. Lalong humigpit ang hawak niya sa kanyang ina, na ngayon ay halos hindi na makahinga at namumutla na sa matinding takot. "Hindi totoo iyan. Gawa-gawa mo lang iyan para siraan ako," bulyaw ng lalaki, bagamat halatang halata ang matinding panginginig ng kanyang buong pagkatao. Humakbang pasulong si Tiyong Antonio. Ang tunog ng kanyang makinis na tungkod na tumama sa sahig na kahoy ay tila pagpatak ng oras na nagbibilang sa mga huling sandali ng kalayaan ng mag-ina. Ang matandang lalaki ay nanatiling kalmado,
ngunit ang kanyang presensya ay naguutos ng matinding paggalang. Ibababa mo ang patalim na iyan, Danilo, o hahayaan mong ang mga pulis na ito ang magpababa niyan para sa iyo at tuluyan ka ng hindi masikatan ng araw, kalmadong banta ng matandang lalaki. Nakapaligid na sa buong bahay ang mga awtoridad. Wala na ang mga kasabwat mo. Ang babaeng tinatawagan mo kagabi, ang sekretarya mong kasabwat sa pagnanakaw sa kumpanya, ay nahuli na rin sa paliparan kaninang madaling araw bitbit ang mga peking dokumento na pinirmahan mo. Wala na kayong kakampi. Wala na kayong pera. Wala na kayong pupuntahan. Nang marinig ang balitang iyon, tila gumuho ang huling haligi ng pag-asa na pinanghahawakan ni Danilo. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luha ng tuluyang pagkatalo. Ang kamay niyang nakahawak sa patalim ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang gilid. Ang galit at lakas na kanina ay nagpapanginig sa kanyang kalamnan ay tila biglang hinihigop ng hangin. Binitawan niya si Aling Imelda. Napasubsob ang matanda sa sahig, humihikbi ng malakas habang hawak ang sariling leeg. Hindi makapaniwala na muntik na siyang patayin ng sarili niyang dugo at laman. Bumagsak din sa sahig si Danilo, napaluhod, at umiyak ng malakas tulad ng isang batang nawawala at inabandona. Ngunit walang sino man sa kwartong iyon ang nakaramdam ng kahit katiting na awa para sa kanya. Ang mga luha niya ay luha ng taong nabuko, hindi luha ng taong nagsisisi. Mabilis na lumapit ang mga pulis. Pinusasan nila ang mag-ina at itinayo upang dalhin sa sasakyan sa labas. Ang tunog ng malamig na bakal na sumara sa kanilang mga pulso ay ang pinakamagandang musika na narinig ni Amihan sa buong buhay niya. Bago sila tuluyang ilabas ng pinto, lumingon si Danilo kay Amihan. Pilit na naghahanap ng kahit konting pagmamahal sa mga mata ng kanyang asawa, ngunit blanko lamang ang isinukli ni Amihan sa kanya. Isang malamig na pagtalikod na nangangahulugang burado na siya sa buhay nito. Nang mailabas na ang mag-ina at ang mga usyoserong kapitbahay ay napauwi na ng mga awtoridad, naiwan sa loob ng maluwag na kwarto sina Amihan, Mayumi at Tiyong Antonio. Inalalayan ng magtito si Amihan na makahiga ng maayos sa malambot na kama. Kumuha si Mayumi ng isang basong maligamgam na tubig at dahan-dahang ipinainom ito sa kanyang ate. Ang bawat paglunok ni Amihan ay masakit dahil sa tuyong lalamunan, ngunit ang bawat patak nito ay nagbibigay ng panibagong buhay at pag-asa. Tiningnan ni Amihan ang babaeng nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Ang kapatid na iniyakan niya ng napakahabang panahon at ipinagluksa ng kanilang mga magulang. Hinaplos niya ang mukha nito. Sinisigurong totoo itong nasa kanyang harapan at hindi lamang isang magandang panaginip na dulot ng epekto ng lason. Mayumi, paano nangyari ito? Paanong buhay ka? At bakit ngayon ka lang nagbalik sa amin? Umiiyak na tanong ni Amihan habang inaabot at mahigpit na hinahawakan ang kamay ng kapatid. Hinawakan din ng mahigpit ni Mayumi ang kamay ng kanyang ate. Ang mga luha nito ay patuloy sa pag-agos. Naghuhugas sa 15 taon ng pangungulila. Napakataas ng alon nang lumubog ang barkong sinasakyan natin noon. Ate, panimula ni Mayumi, ang boses ay nanginginig sa pag-alala ng trahedya. Humampas ang ulo ko sa isang matigas na kahoy at nawalan ako ng malay. Nang magising ako, nasa isang malayong isla na ako sa probinsya. Iniligtas ako ng isang mahirap na pamilyang mangingisda dahil sa matinding pinsala sa aking ulo, nawalan ako ng alaala sa loob ng napakahabang panahon. Hindi ko alam kung sino ako o kung taga saan ako. Namuhay ako ng simple kasama nila. Ngunit nang unti-unting bumalik ang mga alaala ko, ilang buwan na ang nakararaan dahil sa isang aksidente, agad ko kayong hinanap. Ang unang natagpuan ko ay si Tiyong Antonio sa luma nating opisina. Siya ang nagpaliwanag sa akin ng lahat. Ikinuwento niya ang pagpanaw ni Papa at ang malaking panganib na nakapaligid sa iyo dahil sa asawa mo. Kaya nagplano kami at naghintay ng tamang oras. Tumango si Tiyong Antonio mula sa kanyang kinatatayuan malapit sa bintana, pinagmamasdan ang muling pagtatagpo ng dalawang magkapatid. Ang matanda ay humugot ng malalim na hininga bago nagsalita. Ang inyong ama ay isang matalinong tao. Nakakita siya ng mga senyales ng pagtataksil at kasakiman kay Danilo bago pa man siya bawian ng buhay, paliwanag ng matanda. Alam niyang malalagay ka sa panganib, Amihan, dahil napakabuti ng puso mo at madali kang magtiwala. Kaya, gumawa siya ng isang huling testamento. Isang lihim na dokumento na magpapabago sa lahat ng alam ninyo at alam ng mga tao tungkol sa yaman ng inyong pamilya. May kinuha si Tiyong Antonio mula sa malalim na bulsa ng kanyang makapal na jacket. Isang lumang sobrang kulay kayumanggi na may selyo ng kanilang ama
Maingat na itinago sa loob ng maraming taon mula sa mga matang mapanlinlang. Ngayong natapos na ang banta sa buhay mo, amihan. At ngayong nakakulong na ang mga taong nagtangkang saktan ka, oras na para buksan natin ang huling habilin ng iyong ama. Isang lihim na mahigpit niyang ipinagbilin sa akin na hindi ko maaaring sabihin hanggat hindi kayo nagkakaharap na magkapatid at hanggat hindi natatanggal ang mga ahas na nakapasok sa inyong bakuran. Iniabot ng matandang lalaki ang sobre kay amihan. Mabigat ito, tila naglalaman ng mga kasagutang matagal, nang ibinaon sa limot at mga pamanang hindi nasusukat ng salapi. Ano kaya ang nakasulat sa huling testamento ng kanilang ama na kinakailangan pang ilihim at bantayan ng napakahabang panahon? At paano ang lalamaning ito ay tuluyang makakaapekto sa bagong buhay na haharapin ng magkapatid matapos ang napakalaking pagtataksil at milagrong kanilang naranasan? Dahan-dahang binuksan ni Tiyong Antonio ang kayumangging sobre. Kinuha niya ang mga makakapal na papel na naninilaw na sa paglipas ng panahon. Ang mga matang puno ng luha ni na Amihan at Mayumi ay nakatutok sa bawat galaw ng matanda. Nagsimulang magbasa si Tiyong Antonio. Ang tinig niya ay tila nagbabalik sa presensya ng kanilang yumaong ama sa loob ng kwartong iyon. Ipinaliwanag ng matanda na ang lahat ng nakikitang yaman ni Danilo at Aling Imelda, ang malaking bahay, ang mga magagarang sasakyan, at ang kumpanyang lokal na pinamamahalaan ni Amihan ay 10% lamang ng kabuuang yaman ng kanilang pamilya. Ito ay sadyang inilantad ng kanilang ama bilang pain para sa mga taong mukhang pera. Ang 70% ng tunay na kayamanan na binubuo ng mga lupain sa iba't ibang bansa at malalaking pondo sa mga internasyonal na bangko ay nakatago at mahigpit na binabantayan ng isang lihim na lupon na pinamumunuan mismo ni Tiyong Antonio. At ang pinaka nakagugulat sa lahat ay ang huling kondisyon ng testamento na binasa ng matanda ng may diin. Kung sakaling mamatay si Amihan dahil sa hindi natural na dahilan, lalo na kung mapatunayang may kinalaman ang kanyang asawa o ang pamilya nito, automatikong mawawalan ng bisa ang anumang karapatan ni Danilo sa lahat ng yaman. Hindi siya makakatanggap kahit isang kusing. Ang lahat ng ari-arian ay mabilis na mapupunta sa mga bahay ampunan at pundasyon para sa mga mahihirap na itinatag ng kanyang ama. Napahagulgol si Amihan nang mapagtanto ang labis na pagmamahal at pag-iingat ng kanyang ama kahit pa nasa kabilang buhay na ito. Kahit pala nagtagumpay ang mag-ina sa pagpatay sa kanya sa pamamagitan ng lason at kawalan ng tubig, wala rin silang mapapala kundi hangin at pagkabigo. Ang kanilang sariling matinding kasakiman at kadiliman ng budhi ang mismong sumira sa kanilang mga sarili. Lumipas ang 6 na buwan matapos ang nakakakilabot na umagang iyon. Ang loob ng hukuman ay mainit at puno ng mga taong sumubaybay sa kaso ng pagtataksil na gumimbal sa buong bayan. Nakaupo si Amihan sa unahan, katabi si Mayumi at Tiyong Antonio. Tahimik, maaliwalas, at payapa ang kanyang mukha habang suot ang isang simpleng asul na damit. Sa kabilang dulo ng silid, nakaupo ang mga nasasakdal. Si Aling Imelda ay hindi na ang babaeng mahilig magyabang ng mga alahas sa kanyang mga kaibigan. Siya ngayon ay payat na payat, magulo ang nipis na puting buhok, at palaging nagsasalita ng mag-isa habang nakatingin sa kawalan. Si Danilo naman ay mukhang kalansay na naglalakad. Ang mga mata ay malalalim at walang anumang bakas ng pag-asa o kaligayahan. Wala na ang lalaking nangarap na maglakbay sa iba't ibang bansa kasama ang kanyang kabit. Nang basahin ng huwes ang huling hatol, umalingaw-ngaw ang nakabibinging katahimikan. Habang buhay na pagkakakulong para sa mag-ina dahil sa sinadyang pagpaplano at pagtatangkang pumatay kapalit ng salapi. Nang marinig iyon, nagwala si Aling Imelda. Sumigaw siya ng pagkalakas-lakas, nagpupumiglas, at isinusumpa si Amihan hanggang sa kaladkarin siya ng mga guwardya palabas ng hukuman. Si Danilo ay nanatiling nakaupo, tahimik lamang na umiiyak. Lumingon siya kay Amihan at humingi ng tawad gamit ang pagbuka ng kanyang mga nanginginig na labi. Ngunit walang awa o galit na naramdaman si Amihan para sa asawang minsang minahal niya ng lubos, tanging isang malamig na pagtanggap na ang lalaking nasa harap niya ay isa na lamang estranghero na nagbabayad sa kanyang mga kasalanan. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang igawad ang hustisya. Sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan, nakatayo si Amihan at Mayumi sa harap ng isang malaki at bagong gusali. Ito ang bahay ng liwanag, isang libreng pagamutan at paaralan para sa mga batang walang kakayahan at inabandona ng mga magulang na itinayo gamit ang malaking bahagi ng kanilang mana. Ibinenta na nila ang malaking bahay na puno ng malalagim na alaala
at piniling mamuhay ng tahimik at payapa sa isang simpleng tahanan malapit sa dagat. Sa tulong ni Tiyong Antonio, ginamit nila ang kayamanan hindi para magyabang o mang-apak ng ibang tao, kundi para magbigay ng pag-asa at bagong buhay sa mga nangangailangan. Habang nakangiting pinagmamasdan ng magkapatid ang mga batang masayang naglalaro sa malawak na bakuran ng bahay ng liwanag, isang malamig na hangin ang umihip mula sa likuran. Napalingon si Mayumi nang may mapansin siyang isang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan sa kabilang kalsada. Madilim ang salamin nito at imposibleng makita kung sino ang nasa loob. Maya-maya pa ay dahan-dahang umandar ito at tuluyang nawala sa liko ng kalsada, nag-iwan ng kakaibang kaba sa dibdib ni Mayumi. Nagkatinginan ng magkapatid nang may mapansing isang itim na rosas na iniwan sa tapat ng kanilang gate. Tunay nga bang tapos na ang laban at nabayaran na ang lahat ng galit mula sa nakaraan, o may isang bagong anino na naghihintay lamang ng tamang panahon upang muling subukin ang kanilang katatagan?